ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Unang batch ng OFW repatriate sa tensyong Israel-Iran na tuloy sa biyahe matapos maantala. Iran Foreign Minister itinanggi may ceasefire deal, iginit na ititigil ang military action kung ihihinto na rin ang Israel. Non-consolidated PUVs, mabibigyan din ng fuel subsidy para sa transport sector. Ayon sa DOTR, excise tax sa langis, pahirapan suspindihin dahil sa malaking utang ng Pilipinas. Ayon sa isang ekonomista. Sa MBC TV correspondents, 3 Minero patay sa landslide sa Itogon, Benguet. Sa MBC TV Sports, Van Sickle, MJ Phillips kabilang sa Alas Pilipinas sa VTV Women's International Cup. At sa Showbiz Spotted, Alden Richards ikinatismaya ang pagkasira ng kanyang bike pauwi ng Pilipinas. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Natuloy na ang ligtas na pagbabalik bansa ng unang batch ng ating mga kababayang naipit sa palitputukan ng Israel at Iran. Ang mga pinakahuling update sa pagpapatuloy ng repatriation efforts ng gobyerno ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Ms. Karen at Joel, kaninang umaga sana ang dating ng unang batch ng OFW repatriates mula nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pero naantalang lipad ng 31 Pinoy worker dahil sa pansamantalang pagsara sa Qatari airspace bilang pag-ingat sa missiles mula sa Iran. Ang Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kasama rin sa repatriating team, pinababa sila sa Doha Hamad International Airport kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Kasama niya ang mga OFWs mula Israel na abot sa 26, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at 1 mula sa Qatar. Pero pagtiyak ng kalihim, normal lang naging sitwasyon sa paliparan at safe at sound ang mga manggagawang Pilipino sa tulong na rin ng Qatari Interior Ministry. Gayong din, binabantayan ng kagawaran at ng OWA ang kalagayan ng iba pang OFWs na may stranded dahil sa parehong suliranin. Kabilang dito ang 2 naabutan ni Secretary Kakdak sa Doha na na-miss ang kanilang connecting flight dahil sa insidente. Sabi ng kalihim, nagupta ng mga ahensya ng gobyerno ang rebooking at bagong ticket ng mga Pilipino. Samantala, bago magtanghali, oras dito pa rin sa Pilipinas, tuluyan na nakalipad ang team pauwi dito sa bansa. Inasang haharap sa media, si Kakdak at ang buong repatriating team mamayang hapon pagkalapag sa NAIA Terminal o sa Ninoy Aquino International Airport. Nagpayag na rin ang kahamdaan, Joel at Karen, ang Air Force of the Philippines, para sa pag-alalay sa pagpapatuloy ng repatriation efforts. Wala nang itaas ang alert level 3 o ang voluntary repatriation, lalo na sa bansang Israel. Ito sa Edniel Parosa, mag-DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ilang oras matapos i-anunsyo ng White House ang staggered ceasefire na umano'y magwawakas sa 12-day Israel-Iran war, mabilis itong pinabulaanan ng Iranian Foreign Ministry. Gayunman, tila may pahiwatig na rin ang Iran na ititigil na nito ang agresyon laban sa Israel. Naritong ulat ni James Galange. Itinanggi ng Iranian Foreign Ministry na may kasunduan para sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit kahit walang napagkasundo ang tigil putukan, ay sinabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi na ititigil na rin anya nilang kanilang agresyon kung ihihinto na rin ng Israel ang kanilang mga missile attack.
Una na rito sinabi ni US President Donald Trump na nagkasundo umano ang Iran at Israel sa isang ceasefire at siyang simula natatapos sa naging 12 araw na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Yan ay kasunod na naging pag-atake ng Iran sa mga military base ng Amerika sa Qatar bilang retaliatory attacks na ayon naman kay Trump ay sa anyang mahinang sagot mula sa Iran. Samantala, sa isa namang post ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social, sinabi nito na magiging stage process umano ang mangyaring ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa sa pamagitan ng 24-hour phased-in, kung saan sa loob ng isang araw ay uhupa ng mga military operations ng dalawang bansa at tatapusin ng kanilang mga huling misyon. Ngunit una na ring sinabi ni Abbas na natapos na anyang agresyon ng Iran nitong alas 4 ng umaga oras sa Tehran at naniniwalang isa rin itong hint o pasilip na matatapos na ang giyera. Habang wala pang pahayag ang Israel ukol sa mga naging aksyon ng Iran at Amerika. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanselado ang ilang flight ng Philippine Airlines dahil sa tensyon pa rin sa Middle East. Sa abiso ng PAL, kabilang sa kanselado ngayong araw ang PR-684 na may biyahe mula Manila pa Doha. Gayon din ang PR-658 at 659 na may biyahe patungo at pabalik ng Manila, Dubai at Manila. Gayon din ang PR-654 at 655 na biyahe at pabalik ng Maynila, Riyadh at Maynila. Samantala para bukas June 25, kanselado ang PR-685 na may biyaheng Doha patungong o pabalik ng Maynila. May opsyon naman ang mga pasahero na apektado ng mga nabanggit na flight, kabilang ang pag-rebook, pag-convert sa travel credit at maaari rin itong ma-refund. Sa kaugnay na balita, mabilis na bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado nang i-anunsyo ni US President Donald Trump ang Israel-Iran ceasefire. Sa kabila nito, tuloy pa rin ngayong Martes ang unang installment ng malakihang oil price hike, epekto ng naturang tensyon sa Middle East. Ang balitang yan sa pagtutok ni Wina Hesoro. Umarangkada na ngayong araw ng Martes ang unang bugso ng big-time oil price hike. Sa magkakaibang anunsyo ng kumpanya ng langis, 1 peso and 75 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 2 pesos and 40 centavos naman sa kerosene at 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ng diesel. Pero kaninang umaga bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit isang linggo matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na may kasunduan na sa tigil putukan ang Israel at Iran. Dahil dito nabawasan ang pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply ng langis mula sa rehiyon. Ayon kay Trump, agad magsisimula ang ceasefire sa panig ng Iran habang susunod naman ang Israel makalipas ang 12 oras. Kapag nagpatuloy ang kapayapaan, opisyal na magtatapos ang labanan matapos ang 24 na oras. Ang Iran ang pangatlong pinakamalaking tagapagtustos ng langis sa OPEC. Kapag tuluyang humupa ang tensyon, maaaring makapagluwas ito muli ng mas maraming langis na makatutulong upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Samantala sa panayam ng DZRH News kay Michael Ricafort, isang chief economist ng RCBC, sinabi nito na pahirapan suspendihin ang excise tax sa langis sa Pilipinas dahil sa malaking utang ng bansa. Wala bang economic team? Walang gumawa. Po yan, Jerry, dahil kasi dahil malaki na po yung utang ng bansa, malaki po yung budget deficit, mas malaki po yung gastusin ng pamahalaan kaysa kinikita. Yung kita niya po galing sa buwis. No? Kaya medyo yung conservative po yung stance pagdating po sa recurring sources of income. Kasi pagka in-exempt, halimbawa po, tinanggal po yung buwis dyan, ultimo yung mga may kakayanan magbayad, may exempt din po. Kaya ang solusyon po dyan, may template na po yan ka-Jerry. Imbis na i-accept sa lahatan, targeted na lang po yung assistance program mula po ng pandemic. Nauna nang umakyat ang presyo ng langis dahil sa pag-atake ng US sa nuclear facilities ng Iran noong weekend na nagpataas sa takot na lumawak pa ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nilinaw naman ng Department of Transportation na kabilang ang unconsolidated jeepney operator at drivers sa makatatanggap ng fuel subsidy sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo.
Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na hindi kailangang consolidated na ang mga driver o operator para makatanggap ng fuel subsidy. Inklusibo anya ang programa ng pamahalaan, lalo't buong sektor ay ramdam ang epekto ng pagtaas ng krudo. Nakikipag-ugnayan na umano ang DOTR at LTFRB sa ibang ahensya tulad ng Department of Energy, Department of Information and Communications Technology at Land Bank upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda. Nababahala ngayon ang ilang magsasaka sa Northern at Central Luzon sa matinding dagok sa kanilang kabuhayan ng 10 pisong kaltas sa presyo ng kada kilo ng palay. Pangamba pa ng grupong Sinag, baka ito pa ang maging dahilan para hindi na sila magsaka. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Malaking problema natin is yung presyo ng palay, no? Bakit? Nasa 10 piso lang ang fresh harvest. Ito ang sinabi ni Rosendo So, chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Grupong Sinag sa panayam ng DZRH, kasunod ng pag-aray ng maraming magsasaka dahil sa 10 pisong bagsak presyo sa kada kilo ng palay. Ilan umano sa mga lugar na apektado nito ay ang mga sakahan sa Pangasinan, La Union, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan. Ayon kay So, wala umanong gaganahan na magsasaka kung ang magiging production cost kada ektarya ay mas mataas pa kaysa sa kanilang magiging kita. Kung ang average natin national is 4.2, di 42,000 na, no, ang per hectare, pero ang production cost is almost 55 to 60,000. Lugi talaga, and yun ang problema ng NFA. Hindi naman sila bumibili ng itong fresh harvest, no? And hindi sila pupunta sa mga magsasaka. Yun ang malaking challenge. So, dahil dito nababahala umano ang grupo sa posibilidad na pagtigil sa pagtatanim ng mga magsasaka dahil sa pagkalugi. Ayon pa kay So, umiinda rin ang mga ito sa pagbagsak ng presyo kahit hindi pa naman peak season ng ani na inaasahan pa sana sa buwan pa ng Setyembre. Hindi pa ito yung peak ng harvest. Yun nga eh. Kasi alam naman natin ang peak ng harvest is around September. So ang problema is pagdating ng September, malamang bumaba pa. Sinong sasaklolo kasi yung government naman hindi makabili ng malaking volume. Dahil rin umano sa ibinabang taripa ng Pilipinas sa imported na bigas ay hindi na ganoon kalaki ang naiipong pondo na para sana sa subsidy ng mga magsasaka tulad ng fertilizers. Dagdag pa ni So, hindi rin umano nila maunawaan kung bakit ang nakatatanggap lang ng fertilizer subsidy ay ang mga nagtatanim ng hybrid, gayong mas mataas na porsyento sa Pilipinas ay ang mga nagtatanim ng inbreed. 70 to 65 to 70%. Ang hybrid? Ang inbreed. Samantala, isa pang kinababahala ng grupo ay ang pagbaba ng produksyon ng palay dahil sa nagpapatuloy na gera ng Iran at Israel na sanhi ng pagtaas ng presyo ng fuel at fertilizers. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinagutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagsunog sa halos 9 bilyong pisong halaga ng nasabat na shabu sa katubigan ng Luzon. Ibininda rin ng Pangulo ang kanilang matagumpay na pagsupil sa kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Narito ang ulat ni Leth Narciso. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sako-sakong iligal na droga na nakitang palutang-lutang sa mga karagatan ng Luzon. Nagtungo ang Pangulo sa National Headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. Ang higit 1.3 toneladang shabu na nakita ng mga mangingisda sa mga karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan ay nagkakahalaga ng higit 9 bilyong piso. Ibinida ni Pangulong Marcos na abot na sa kabuang 62 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa nakalipas na 3 taon. Bungaan niya ito ng kanyang direktiba na dapat unahing tingnan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga mangingisda.
Kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung unang huli, ito yata yung nauna. Ito, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kasunod nito'y iniutos ng Pangulo ang agarang pagsunog sa nakumpiskang mga droga. Dadalhin niya ang mga kontrabando sa Kapas Tarlac para sumailalim sa incineration. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi nalalabas, sisirain na natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malinaw pa rin kay Vice President Sara Duterte na walang batayan ang isinampa sa kanyang impeachment ng Kamara, lalo't labag umano ito sa batas. Wala rin anyang ebidensyang sumusuporta sa hinaing ng inihain ng Articles of Impeachment. Patunay na isa lamang daw itong scrap of paper. Ang depensa ni VP Sara tinutukan ni Raymond Dadpaas. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang batayan ng impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara de Representantes. Sa 35 pahinang answer ad cautelam na inihain ng kanyang mga abogado mula sa Fortune, Narbasa and Salazar Law Office, iginit ni Duterte na labag sa batas ang ika-4 na impeachment na nakarating sa Senado dahil sa one-year ban rule. Hindi inaksyonan ang 3 na unang inihain na impeachment complaint na labag sa batas. Wala din umanong ebidensya at mga testigo na nagpatunay sa mga articles of impeachment na inaakusa sa Vice Presidente, kaya dapat itong ibasura dahil scrap of paper lamang ito. Pangunahin nang umano'y hindi nito tamang paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at noong Secretary of Department of Education. Wala umano sa kapangyarihan ng Kamara de Representantes ang pagsuri at ideklara na illegal ang paggamit ng pondo ng isang ahensya. Saklaw ito ng kapangyarihan ng Commission on Audit o COA na lahat ng mga notice of disallowance nito ay nakaapil at wala pang pinal na desisyon. Ganon din ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kailangan patunayan umano ito sa pagitan ng ebidensya at hindi lamang sa on-air broadcast sa social media. Lalo na ang akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na may 2 bilyong piso silang joint bank account ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang bangko sa Pasig City. Iginit din ni VP Sara na wala siyang kinakarap na impeachment case ngayon dahil ibinalik ng Senado bilang impeachment court ang reklamo laban sa kanya. Matapos magkain ng kanyang answer ad cautelam sa loob ng 10 araw si VP Sara Duterte, ay bibigyan naman ng 5 araw ang panig ng prosecution na magsumite ng kanilang tugon sa deklarasyon ng pangalawang Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, may mga pangalang nadagdag sa player pool ng Alas Pilipinas Women para sa VTV Women's International Cup na gaganapin sa Vietnam ngayong Hunyo. Kilalanin sila sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Kasama na sa formal na lineup ng Alas Pilipinas Women ang PVL stars na sina Brooke Van Sickle at MJ Phillips ng Petrogas para sa VTV Women's International Cup na gaganapin mula June 28 hanggang July 5 sa Vietnam. Kinumpirma ni Head Coach Jorge De Brito ang pagkakasama ng dalawa sa binubuong 17 women pool na sasalang sa kompetisyon. Bunsod ito ng layuning maipagpatuloy ang momentum ng Pilipinas matapos ang makasaysayang silver medal finish sa AVC Challenger Cup nito lamang Hunyo. Kabilang sa 8 bagong muka sa team si Van Sickle, Phillips at Chocomucho rookie setter na si Tia Andaya na sasama sa mga veteranong setter na si Gia de Guzman at Lams Lamina. Palalakasin din ang setter rotation ni Mars Alba ng Chocomucho. Sa middle blocker posisyon, makakasama ni Del Palomata sina Fifi Sharma at Thea Gagate bilang mga holdovers. Papasok naman sa national team sina Madi Madayag at Lasal standout Amy Pervido. Palalakasin din ng mga bagong recruit na sina Alea Malaluan at Justin Hazareno ang depensa at opensiba ng kupunan.
Binalik din sa lineup sina Ea Laure, Vanny Gandler, Don Katindig at reserve player na si Leila Cruz. Hindi naman kabilang sa team sa edisyong ito sina Bella Belen, Angel Canino, Julia Coronel, Alaysa Solomon at Jen Nierva na mahalagang parte ng AVC run ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitan dapat ninyong abangan. Delivery rider, kinutongan ng isang nagpakilalang enforcer ng DOTR SAIC. Sa MBC TV Global, balasahan sa gabinete ni Thai Prime Minister Shinawatra kasado na sa gitna ng kinakaharap na kontrobersya. At sa Showbiz Spotted, SB19 at Bini ibinandera ang P-pop sa international community. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Himas rehas ngayon ang isang nagpakilalang traffic enforcer ng DOTR SAIC na nahuling nangongotong sa isang delivery rider sa Cubao, Quezon City. Ang biktima, binantaan pa raw na posibleng patawan ng 5,000 piso hanggang 20,000 pisong multa bago makahingi ng saklolo sa mga otoridad. Magbabalita si Val Gonzales. Nasukol ng mga local traffic enforcer ng Quezon City ang isang nagpapakilalang enforcer daw ng DOTR SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa pangungotong. Sa report ng mga operatiba ng Barangay E. Rodriguez sa Cubao, hinarang ng suspect na si Manolito Aaron Jr. ang isang delivery rider ng parcel sa West Point Avenue dahil sa umano'y overloading. Sa pahayag ng biktimang si alias Joseph, ipinaliwanag daw ng naturang enforcer na posibleng ma-impound ang motor nito, matikitan at mapatawan ng multang 5 hanggang 20,000 piso. Dahil dito'y nagpresyo ang suspect, nabigyan na lamang daw siya ng 1,000 piso para hindi siya matikitan hanggang sa nauwi sa 700 piso lamang dahil walang pera ang rider. Matapos na mag-abot ng pera, ay agad nagpasaklolong biktima sa kanilang barangay captain na si Chairman Marciano Buena Agua Jr. at ipinatunton sa West Point Avenue sa Cubao ang nagpapakilalang enforcer ng SAIC hanggang sa ito ay tuluyang maaresto. Hindi naman tinanggi ng suspect ang ginawa nitong pangungotong na nagawa lamang daw niya dahil nangangailangan daw siya ng budget para pampacheck up sa kanyang sakit sa puso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita o balitang kalsada, ibinida ng MMDA ang mas disiplinadong motorista at mababang kaso ng aksidente dahil sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Habang ipinanukala ng isang TNVS group na i-convert bilang shared lane ang bike lanes upang mapaluwag ang daloy ng mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Narito sa report na yan si Kyle Bulyas. Mula nang ibalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP nitong Mayo 26, kapansin-pansin ang pagiging mas masanurin sa batas trapiko ng mga motorista, partikular na sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa netizens, lumabas dito na pangunahing dahilan ng traffic sa lugar ay ang dami ng mga pribadong sasakyan at mga motorsiklo, habang ang linya naman para sa mga pampublikong transportasyon ay nananatiling maluwag. Pero sa panahon ngayon, kabilang na sa mga inaasahan ng mga commuter para sa mas mabilis na biyahe ay ang mga motorcycle taxi na kasalukuyan namang naiipit dahil sa dami ng mga motor na nagsisiksikan sa motorcycle lane. Kaya naman noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang motorcycle community at mga kinatawa ng MC Taxi sa bansa. Ayon kay George Royca, CEO ng Angkas, kabilang sa pinag-usapan nila ang planong hatiin ang bike lane sa Commonwealth at ilaan ito para sa mga MC taxi at mga delivery rider. Tanggalin dun sa motorcycle lane, bigyan ng karagdagan na lane at gamitin sana yung
bike lane na 5 meters pang kasalukuyan. Sa napag-usapang mungkahe sa MMDA, hahatiin ang bike lane na may lapad na 5 metro kung saan ang kalahati nito ay posibleng ilaan lamang para sa mga MC taxi riders. Pero sabi ni Victor Nunez, direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group, bagamat bukas sila sa naturang suwestyon, dapat pa rin muna itong ikonsulta sa lokal na pamahalaan ng Quezon City at sa Department of Transportation. Kasi po ang bike lane program is a project po of DOTR. Hindi po namin yan pwedeng pagdesisyonan lamang. Kailangan rin namin makonsulta at makuha ang opinion at desisyon ng local government unit ng Quezon City kasi po ang Commonwealth is within the Quezon City government at may mga proyekto rin ho ang local government ng Quezon City along Commonwealth, yung mga loading bay nila, nakita niyo yung mga waiting shed nila dyan na bago, kailangan muna ho naming makuha rin ang kanilang mga opinion bago kami maglabas ng final na desisyon ukol sa mga suggestion at mga alternative solution. Samantala, makalipas naman ang halos 1 buwan ng implementasyon ng NCAP, sinabi ni Nunez na nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga naitatalang aksidente sa kalsada. Bukod dito, bumilis din ani ang travel time ng mga commuter na sumasakay naman sa mga public utility vehicle. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumasa na sa paunang orientation ang kapwa-baguhan at nagbabalik kongresista na nakatakdang umupo sa 20th Congress sa pagtatapos ng buwan. Dito tinutukan ang pagbuo ng budget, gayon din ang proseso ng mga pagdinig sa Kamara. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Regunan. Sumalang nakahapon sa Executive Course on Legislation ang mga baguhang kongresista na bahagi ng 20th Congress. Umaabot sa mahigit 40 newbie congressmen ang dumalo kahapon sa orientation at seminar. Layunin ng Executive Course na matulungan ang mga bago at nagbabalik na kongresista na magabayan sa paggawa ng batas lalo na sa pagbuo ng budget, proseso at structure ng mga committee at public hearings. Magkakaroon din ng simulation o mock committee hearing at plenary session. Katuwang ng Kamara sa training ang Center for Policy and Executive Development ng University of the Philippines. Sa unang batch, tinatayo ng 22% ay mga party list representatives at 78% ang district representatives. Ilan sa mga first-termers na bahagi ng unang batch ng trainees ay sina Representatives Leandro Leviste, anak ni Senator Loren Legarda, Audrey Subiri, asawa ni Senator Mig Subiri, Omar Duterte, anak ni Davao Representative Paulo Duterte, Luigi Villafuerte, anak ni outgoing Representative El Rey Villafuerte, at Mica Gonzales, anak ni outgoing Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. May ilan din na nagbabalik sa Kongreso gaya na Representatives Gina De Venecia at Hil Acosta. Ang executive course ay tatagal ng 3 araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat na sa katamtaman ng tsansa na lumakas bilang bagyo ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras. Sa pinakahuling monitoring ng PAGASA, huli itong namataan 365 kilometers kanluran ng Iba, Zambales at kasalukuyang nagdadala ng masungit na panahon sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Kasabay ng LPA, nagpapaulan din ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan pa rin ang maulang panahon dito sa Metro Manila, sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Apektado rin ng mahinang habagat ang nalalabing bahagi ng bansa, kaya't maghanda pa rin sa biglaang buhos ng ulan sa hapon at gabi. Samantala, tuloy na rin nakalabas ng PAGASA monitoring domain ang bagyo na binabantayan natin kahapon at hindi na ito nakikitang lalapit sa anumang bahagi ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy naman ang maulang panahon hanggang bukas, araw ng Miyerkules. May mga salita sa wikang Filipino na bagamat magkatunog at magkalapit ng spelling ay malayong-malayo ang kahulugan. Isa rito ang hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa mga Pinoy. Alamin na des, pinagkaiba ng nang na maikli at nang na mahaba. Ang nang na maikli ay ginagamit upang magpahayag ng pagmamayari o bilang tagatanggap ng pandiwa. Halimbawa, kapag sinabi nating umulan ng malakas, pwedeng tumutukoy ito sa literal na pagulan ng salitang malakas. Sa kabilang dako,
Ang nang na mahaba ay ginagamit bilang pang-abay o adverb o kung paano ginawa ang isang pandiwa. Kaya kapag sinabi nating umulan ng malakas, ang tanong, paano bumuhos ang ulan? At ang sagot, malakas, kaya't katumbas ito ng malakas na buhos ng ulan. Kaya kung nakinig ka ng maigi, dapat alam mo na. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Magkakaroon ng balasahan ng gabinete ang gobyerno ng Thailand matapos madawit sa isang kontrobersiya ang kanilang Prime Minister. Habang muli namang nagpaalala si Pope Leo XIV sa banta ng Artificial Intelligence o AI, lalo na sa mga politiko. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Inaasahang magkakaroon ng balasahan ng gabinete ang Thailand kasunod na naging issue na kinasangkutan ni Thai Prime Minister Paetong Tan Shinawatra kung saan nag-leak ang usapan nito kasama ang isang dating opisyal ng Cambodia. Ito ay sa paniniwalang para manatili sa posisyon si Shinawatra na naharap sa matinding kritisismo at hinihimok na bumaba sa pwesto. Ngunit naniniwala naman si Shinawatra na muling makakabagon ang kanilang gobyerno matapos sa mga nangyaring kontrobersya. Dahil sa naturang issue, apektado naman ang ilang pandaigdigang kalakalan tulad ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa mga bansang kasapi ng Southeast Asia matapos suspendehin ng Cambodia ang pag-iimport ng langis mula sa Thailand. Sa iba pang balita, dako naman tayo sa Vatican. Muling nagbigay ng babala si Pope Leo XIV sa banta ng Artificial Intelligence o AI, pero hindi lang para sa publiko, kundi espesipikong para sa mga politiko. Ayon sa Santo Papa, huwag anya kakalimutan na gamitin ng AI bilang kasangkapan na gamitin sa mabuti at huwag gamitin sa panlalamang. Bagkus, nakikita rin naman ni US-born Pontiff na malaking bagay pa rin ang AI sa scientific at technological progress para umunlad ang isang bansa. Sa Pilipinas, matatandang isang senador ang kamakailan nag-viral sa social media matapos maging biktima ng AI na agad namang pinutakte ng mga netizen. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Sa mundo ng P-pop, isang electrifying performance ang ipinamalas ng tinaguriang Kings of P-pop na SB19 sa nagdaang Hito Music Awards sa Taipei, Taiwan, habang ang nation's girl group na mga BINI nakauwi sa bansa matapos ang kanilang 14-city BINIverse World Tour. Narito ang showbiz report ng ating showbiz angel. Nagpasiklab sa stage ng Hito Music Awards sa Taipei, Taiwan ang P-pop Kings SB19. Ang mahalima, pinerform ang kanilang viral hit Gento at kalalabas lang na Dam at Dongka mula sa kanilang Simula at Wakas EP. Naka-dance collab din na Pablo, Josh, Stel, Kenneth, Justin ang Taiwanese boy band na Ozone. Samantala, matapos naman magdanghal sa Taipei Arena, sa Zepp New Taipei naman nakatakdang magpasiklab ang P-pop Kings para sa kanilang Simula at Wakas Road Tour sa June 29. And speaking of World Tour, ang nation's girl group namang BINI nakauwi na sa Pilipinas matapos ang kanilang matagumpay na BINIverse World Tour. Ang Salamin Hitmakers nagtanghal sa 14 cities abroad. Special mention naman sa post ng BINI ang ilang blooms na sumalubong sa kanilang pagdating sa airport. Maugunita na nag-kick off ang BINIverse World Tour sa Dubai noong May 18 at nagtapos sa Vancouver, Canada last June 21. Sa ngayon, excited na raw ang girls sa kanilang Here With You homecoming fan meet na gaganapin sa MOA Arena sa Linggo. Abangan sa aming pagbabalik, higit 300,000 piso ang halaga ng shabu nasabat sa Sirawan entry point ng Davao City. Sa MBC TV Sports, Paper Rex, gumawa ng kasaysayan sa Masters Toronto. At sa Hoy Bawal Yan, mga ipinagbabawal na pagkain at inumin sa eskwelahan, ano-ano nga ba? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang 3 minero matapos matabunan ng lupa sa nangyaring landslide ng kanilang barong-barong sa Itogon, Benguet. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet na kilala ng 3 minero na nasawi matapos mabagsakan ng 100 metrong landslide ang kanilang barong-barong sa Kampay Bakupan, Birak, Itogon, Benguet. Kinilala ni Cyril Batcaga ng Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga nasawing minero na sina Jomari Tigibon, 30 anyos, Jomar Tigibon, 28 na parehong tubo sa Donzol, Sorsogon, at si Ramil Padseco ng Atok, Benguet, nakatakbo at nakaligtas at nagtamo lamang ng sugat ang 16 anyos na si Jonard Tigibon na kapatid ni na Jomari at Jomer. Ang mga labi ng mga minero dinala sa isang punerarya sa Itogon, Benguet, samantalang si Jonard ay nagpakupkup sa kanya mga kamag-anak na nangungupahan sa Itogon. Kaugnay nito, sinabi naman ni Shirley Mendez, amo ng 3 nasawing minero, na binigyan niya ng tulong ang kanilang naiwang pamilya. Nakatanggap din sila ng tulong mula sa lokal na gobyerno ng Itogon, Benguet. Para sa Network News, ito si RH41 Romy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nasabat ng pinagsalib na pwersa ng Task Force Davao at Davao City Police Office ang halos 374,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa isang checkpoint sa Sirawan Entry Point sa Davao City bandang alas 11:30 ng tanghali. Kinilala ang suspect sa alias na John Michael, 27 anyos, binata at residente ng BSM Heights Phase 2 Barangay San Isidro, General Santos City. Sakay siya ng isang itim na kotse patungong Davao City nang siya masabat sa checkpoint. Nakuha mula sa posisyon ng suspect ang 2 pakete sa hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 49.83 grams na may standard drug price na 373,725. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Cobarinas Jr., pinuri nito ang walang humpay na pagbabantay at masusing inspeksyon ng kanilang matauhan katuwang ang DCPO sa baga entry point ng lungsod. Dinala na sa Toril Police Station ang suspect at mga ebidensya para sa kaukulang disposisyon at investigasyon habang inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taunang selebrasyon ng kasaysayan at pananampalataya ang naging pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista ngayong araw ng Martes sa bayan ng Dinalupiang Bataan, tampok sa makulay at masayang tradisyon ang basaan kung saan tuwang-tuwang sumasayo at nagkakabasa ang mga residente at bisita habang sinasabuyan ng tubig ng bumbero mula sa fire truck. Ayon sa tala, nasa 14 na fire truck mula sa iba't ibang bahagi ng Bataan ang ginamit upang makibahagi sa basaan. Maging ang mga majorette na kasama at banda ay hindi nakaligtas, basang-basa habang patuloy na umaawit at tumutugtog para sa kasayahan ng lahat. Hindi rin nagpahuli si Mayor Tong Santos na siyang mismong sumampas sa isang fire truck at humawak ng hose upang basain ang mga taong masayang nakikilahok sa kapistahan. Bukod sa mga lokal na residente, may ilan ding mga dayuhan ang nakiisa. Sila'y masayang sumayaw habang binabasa at sabay sigaw ng Viva San Juan. Sa kabuuan, naging mapayapa at matagumpay ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista dito sa bayan ng Dinalupihan. Para sa MBC TV Network News, Danny Tumilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong balik eskwela na naman ay nagpaalala rin ang Department of Education na patuloy nilang ipinagbabawal sa mga eskwelahan na magbenta ng junk food at soft drinks sa mga kantin. Layo nito na gawing malusog ang mga mag-aaral at masiguro na ang mga pagkaing binibenta ay may sapat na nutrisyon. Ano-ano nga bang uri ng junk food ang bawal ngayong back to school season? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Ngayong back-to-school season na naman ay may naisip na bang pambaon na magulang para sa inyong mga anak? Ito ay mahalagang paglaanan upang masiguro na sila ay may sigla at lakas mula sa mga masustansyang pagkain upang maging aktibo sa klase at makafocus sa kanilang mga guro. Kaugnay nito ay pinapaalala rin ng Department of Education na DepEd ang pagbabawal sa mga eskwelahan na magbenta ng mga junk foods at soft drinks para sa mga mag-aaral.
Ito ay alinsunod sa DepEd Order No. 13 kung saan sakop ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa upang may promote ang healthy living sa mga estudyante. Ilan sa mga pinagbabawal ay ang french fries, junk foods tulad ng mga chichirya, chicken skin at bacon. Bawal din ang ilang matatamis tulad ng soft drinks, sports water, caffeinated drinks, ice cream, cake, donut at canned fruits na may heavy syrup. Pinapayagan naman ang mga green foods tulad ng mga unsweetened milk at coconut juice, kanin, tubig, manok, hindi matatabang karne, isda at mga sariwang prutas. Maaari rin pero hindi labis na pagbebenta ang mga fruit juices, fried rice, tinapay na may sangkap na refined flour, biscuit, pancakes, sandwiches at ilang processed na pagkain. Bagaman pwede sa diskresyon ng magulang na pabaunan nila ang kanilang anak ng mga junk food, ay mas mabuti na masustansyang pagkain na lamang upang iwas sakit at siguradong tamang nutrisyon. Samantala nakalagay sa penalty clause na ang sinumang eskwelahan ng lumabag dito ay maaaring marap sa parusang nakabatay sa DepEd Order No. 49 Series of 2006 na may kaugnayan sa mga hakbang laban sa mga kasong administratibo. Sa mundo ng esports, mula sa kanilang Cinderella run, hawak na ngayon ang team na Paper Rex ang kampyonato sa Valorant Champions Tour. Yan ay matapos itong talunin ang defending champion na Fnatic sa finals ng Masters Toronto sa pangunguna ng Pinoy rookie na si Patrick "Patman" Mendoza. Ang kasaysayang tagumpay ng PRX tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. And something is rushing them from on high. Paper Rex do it all. Paper Rex, the Pacific Princes without a crown, they finally have their trophy. Sa wakas, nasungkit na ng Paper Rex ang matagal nang inaasam na korona sa Valorant Champions Tour of VCT matapos talunin ng defending champions Fnatic at 3-1 sa Grand Finals ng Masters Toronto. Matapos ang dalawang final appearances na nagtapos sa ikalawang pwesto noong 2022 Masters Copenhagen at 2023 Valorant Champions Los Angeles. Nakabawi rin sa ikatlong pagkakataon ng squad mula sa VCT Pacific. Bukod sa tropeyo, muling naipakita ng PRX ang kanilang anyo matapos ang mahirap na run sa 2024 season. Halos hindi na sila makaabot sa Masters Toronto kung hindi dahil sa kanilang Cinderella run sa VCT Pacific, kung saan sumali ang Pinoy rookie na si Patrick "Patman" Mendoza bago mag-stage 1. Maliban sa pagkatalo sa Gen G, wala nang hinto ang PRX sa playoff stage at diretso sa kanilang kauna-unahang global title. Sa map na Sunset, nanguna ang Fnatic sa unang 4 na round, pero nakabawi ang PRX matapos ang timeout sa round 3 at nakabuo ng 8 sunod-sunod na round para tapusin ang half sa 8-4. Nakabawi ang Fnatic sa ikalawang half, pero isang barrier or boost mula kay Davai para kay Jing ang nagbigay ng map win sa PRX at 13-11. Sa Icebox, nagsimula ang PRX ng malakas pero napatayan ito ng Fnatic sa half at 6-6. Lumobo ang lamang ng Fnatic sa second half at nakarating sa match point. Ngunit nagkaroon ng comeback ang PRX at napilit ang overtime. Sa pang-apat na overtime, nanalo rin ang Fnatic at 17-15. Sa Pearl, kontrolado ng Fnatic ang tempo, ngunit hindi nagpalayo ang PRX. Nagkaroon ng comeback ang PRX sa second half, nanalo ng 5 sa huling 6 na round at nagwagi ng map at 13-10. Itinalaga bilang tournament MVP si Jason Forsaken Susanto na may 81 kills, 75 deaths at 32 assists. Nag-ambag din si Patman ng 67 kills, 72 deaths at 24 assists sa kanyang debut Masters appearance gamit ang Viper at Fade. Dahil dito, kasama na ang PRX sa hanay ng mga kampyon ng VCT Pacific gaya ng Gen G at T1. Sa panig ng Pilipinas, nagmarka rin ang kasaysayan si Patman bilang kauna-unahang homegrown Filipino player na nag-angat ng VCT Trophy at pinakamalayong narating sa global stage mula nang makapag-top 8 ang all-Pinoy lineup ng Team Secret sa 2021 Valorant Champions Berlin. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hindi pinalagpas ni box office king Alden Richards ang nangyari sa kanyang gamit pauwi ng Pilipinas. Ang aktor tinag online ng isang airline matapos mapinsala ang frame o katawan ng kanyang daladalang bisikleta. Narito ang Showbiz Report. Idinaan sa social media ng aktor na si Alden Richards ang pagkadismaya sa isang airline matapos ma-damage ang kanyang bisikleta habang pauwi ng Pilipinas. Sa Instagram, pinost ng aktor ang nangyari sa kanyang bike frame. Tinag din ito ang Cathay Pacific at sinabing, "Please do something about this." Sa ngayon nakarating na raw sa pamunuan ng naturang airline ang reklamo ng aktor at inimbestigahan ang insidente. Samantala, napaaray at hala naman ang kapwa nito aktor na si Rocco Nasino at comedy queen ay Idles Ala sa comment section, habang hiling naman ng singer na si Ogie Alcacid na maayos ang nangyari. Bukod sa pagiging aktor, negosyante, gamer at runner, isa na rin ang pagbibisikleta sa mga pinagkakabalahan ni Alden ngayon. Last month nga lang, pero nitong shinare ang kanyang 61-kilometer bike ride na siya raw longest ride nito so far. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.